Pinamamanig ko sa atin sa Ebanghelyo ang ikatlong pagkapakita ni Jesus sa mga alagad. At bahagi rito na ipinamanig yung alin, yung pag sinabi ng tatlong pagkapakita sa mga alagad, yun lang sa 12. Kasi nagpakita rin sa Jesus sa mga kababaihan na kasama nila. So ito yung pangatlo. Yung una, yung linggo ng muling pagkabuhay. Pangalawa, yung din mismo ikalawang linggo ng muling pagkabuhay, nandun na si Tomas. At ngayon, sa Ebanghelyo nakita natin na muling nagpakita si Jesus sa mga alagad. Bahagi yun na tinutukoy natin si Jesus yun. Kaya lang hindi nila makilala. Hindi kagad nila makilala. Pero ano yung hamon na nais na ipamanig ko sa atin na Ebanghelyo ngayon sa araw na ito? Na nakita natin manguhuli ng isda ang mga alagad. Kung yung maalala na noong una, ay tinawag sila ni Jesus sa kanilang pamumuhuli ng mga isda. Pero saan ang sabi ni Jesus sa kanila? Hindi na kayo mamamalakaya ng isda. Mamamalakaya na kayo ng tao. Pero ito ngayon, pagkatapos si Kristo namatay sa krus at 2 beses na nagpakita sa mga alagad. Pero ano sabi pa rin ni Pedro? Mangingisda ako. Hindi pa nila nalubos na naunawaan na si Jesus nga ay muling nabuhay. Bakit? Ay babalik na sila sa kanilang dating gawain bago sila tawagin ni Jesus. Para saan? Pamamalakaya ng tao. Magtawag ng mga tao para kay Jesus. Hindi na mga isda. Pero hinayaan pa rin sila ni Jesus para alin? Makita dito yung alin? Yung patuloy na panawagan ng Diyos. Ano yung patuloy na panawagan ng Diyos? Na huwag nilang kalimutan yung dignidad ng alin? Pagpapahayag ng mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. Yun yung pangunahin. Kinakailangan maipalaganap. Kaya ito yung malaking hamon ngayon, lalo na ngayong panahon na ito. Sabi nga, maraming ibang mga sekta na nagsusulputan. Pero kinakailangan natin maging mga saksi sa ating pananampalataya kay Jesus. Lalong-lalo na saan? Sabi nga, sa pamagitan ng ating mga panalangin, sa pamagitan ng ating mga mabubuting halimbawa, at sa pamagitan ng pagbibigay natin ng hinihingi ng katarungan. Katarungan, kapayapaan, at kapanatagan ng kalooban. So, iyon nawa makita natin. At ano yung hamon? Para may sa katuparan natin ito. Ito rin yung sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Kasi bakit? Wala silang mahuli. Wala silang mahuli sila. Kahit na magdamag na silang nanguhuli. Pero nung sabi ni Jesus, ihulog mo ang lampa sa bahagi, sa kanang bahagi, at makakahuli kayo. So makita natin na alin, nakahuli na ang mga alagad. Bakit? Kasi sinunod nila sa Jesus. Kasi kung minsan hindi natin namamalayan na may mga pagkilos na akala natin pagkilos ng Diyos, yun pala tayo lang pala may gusto. Pero kung minsan, sabi nga, we are putting our words in the mouth of others.
bahagi yun na kinakailangan natin iwasan. Na makita natin natin, kinakailangan natin ihulog ang lambat. Hindi pwedeng salita lamang. May kailangan maliwanag na pagtugon sa ating gawain. Lalong-lalo na saan? Ay hindi, sabi mo nga, panalangin. Number 1 yun. Kaya lang kung minsan sinasabi ng iba, palagi ka ng simbahan, palagi ka nagdarasal. Akala nila, wala kang ginagawa. Yung mismong panalangin ay may malaking pagkilos. Huwag natin kalimutan. Kinakailangan natin ipagdasal sa harapan ng Purong Kapal. Kaya kasi kung hindi natin ipinagdarasal, ay pakasabihin ni Alin, ay ano lang, swerte lang, nagkataon lang. Hindi ang kabahagi sa plano ng Diyos. Kaya kinakailangan natin pag-ingatan. Kaya napakahalaga yung patuloy nating panalangin. Pangalawa, yung sinasabi natin pagulog sa lambat. No? So, ibig sabihin, kinakailangan na makita natin dito yung alin. Gumagawa tayo ng effort. Ngayon daw ang problema ay alin. Wishful thinking. Gusto ko ito. Wala ka na may binibigay na effort. No? Bahagi yun. Naalala ko tuloy, meron akong nakausap na gusto niyang ligawan yung isang dalaga. Ay hindi naman naghahanap ng trabaho. Paano siya sasagutin? Ano? Noong babae, baka yung babae pa magpapadamon sa kanya. Ano? So, kinakailangan ng effort. Kinakailangan tayo mag-effort. Bahagi yun. Naalala ko rin tuloy ngayon. Mula pa ako kaninang umaga ako medyo pagkilos kasi meron kami unang kaninang umaga, meron kami procession, dawn procession, hindi na pala doon yan, morning procession. Pagkatapos, maaga ako pumunta ng Mayhay kasi gawa ng yung gagawin Basilica Minor, yung Mayhay, doon na kailangan pumunta ako doon ng maaga kasi baka mahirapan kami sa parking. Nakita nga namin yung parking, kalsada lang. And then, so naghintay ako doon, dumating ako doon ng mga 9, bago mag-9, 10 pa mag-isimula. So, then 10 to 12, yung celebration. Pero kinakailangan madali rin bumalik. Bakit? May patay ng alauna. May patay ng alauna. And then, mayroon pang binyag ng alas 12:30. Tapos ito, yung misa natin ngayon sa hapon. Pero yun ang kinakailangan natin. Ang kinakailangan natin kumilos. Sabi nga ng mga kabataan nila, effort. Magbigay tayo ng effort. Magbigay tayo ng sariling palo. Kasi ngayong panahon na ito, hindi pwede na isip lang. Kinakailangan natin kumilos. Kinakailangan magkaroon ng maliwanag na pagkilos. Para ano kaya ang sabi rito? Ihulog mo ang lambat at makakahuli ka. Baka sabi nga ng iba, bakit ako hindi yumayaman? Ay baka hindi ka naman nagtatrabaho. Ayaw mong pagpawisan. Ayaw mong mag-aaral. Paano ka matututo? Hindi ka nag-aaral. So, anong kinakailangan? Maghuhulog tayo ng lambat. Kinakailangan maghulog tayo ng lambat para makahuli
At ang tulad nga rito din, napakaraming huli. Kaya, yun ang idulog natin sa harapan ng buong may kapal. Lalo-lalo sa mga gawain natin sa pagkilos natin sa daigdig na ito. Kapag ang pinag-usapan natin sa pagkipag-ugnayan natin sa Diyos o kahit na sa mga bagay na kailangan natin sa daigdig na ito. Kinakailangan pa rin natin ng pag-uulog ng mga lambat sapagkat doon lang natin makikita yung ating Panginoong Heso Kristo muling nabuhay. At yun yung maging lakas ng mga alagad para ipahayag ang mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. Ngayon din o kapustahan ni San Felipe at ni Santiago na nagandog ng kanilang sarili hanggang kamatayan para sa pananampalataya. At nakita natin na rin, hindi na sayang sapagkat tulad na pinamanik, marami ang naniniwala kay Jesus. At ito rin yung naniniwala natin ngayon sa pagkakataon na ito. Bahagi yun na tayo tinatawagan ng Diyos na maghulog tayo ng lambat.